Bakit nga ba sinasabing your account is on hold sa GCash at ano yung dapat gawin para maayos ito? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling nagtatry kang mag-access sa GCash account mo, pero imbis na makapag-login ka, ay ito yung nakikita mo. Pwede mong i-click itong Get Help para nga naman malaman kung ano yung dapat gawin. Pero, i-check natin yung mga dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng error message na katulad nito. Ang isa sa dahilan ay posible na hindi mo pala na-verify yung account mo sa GCash na simula nung nag-register ka, after 12 months, hindi mo to in-upgrade, madi-deactivate talaga yung account mo sa GCash. So kapag ganyan, as soon as makapag-login ka or makapag-register ka sa GCash, mas maganda na magpa-verify ka na. Pwede mo itong gawin sa loob ng isang taon. Yun nga lang kapag nakalimutan mo, for sure, hindi mo na ma-access yung account mo at makakakuha ka ng error na katulad nito. Hindi lamang para sa mga hindi nagpa-verify agad or hindi nag-verify within 12 months. Kung hindi, doon din sa mga inactive wallet. Baka may mga nagsasabi na hindi ko naman ginagalaw yung GCash ko pero bigla na lang naging on hold. Yun yung naging exact issue. Dito kasi kapag walang transaction or zero balance yung account mo sa GCash for at least 6 months, considered na to as inactive at pwede ngang ma-hold yung account. Kapag ganyan, baka makita nyo rin yung ganitong error message. Pero paano naman kung active kayo sa GCash, nagpa-verify agad kayo? Posible na merong invalid information. Ibig sabihin, yung documents o yung mga detalye na pin-provide mo during verification, tingin ng GCash ay hindi siya totoo or pwedeng fraud pala siya. At kapag nga na-detect yun, magkakaroon ng error message na katulad nito. Isa pa sa mga dahilan ay just in case nagamit yung GCash account mo for illegal transaction or suspicious activities, pwedeng ma-on hold yan or kung nagkaroon ng legal order. Ibig sabihin, sinabihan ng korte yung GCash na i-on hold or i-freeze muna yung GCash account para hindi magkaroon ng mga further transaction. So kapag may ibang tao na nag-report ng account mo or basically nagamit yung account mo for illegal transaction, naka-receive ng perang padala, possible talaga ma-hold yung GCash account mo. So ano yung dapat gawin para dyan? Unang-una, i-review nyo lahat ng email na na-receive ninyo from GCash. Kung ano yung naka-link na email address doon sa GCash account, i-check ninyo iyon at baka naka-receive kayo from GCash tungkol sa account deactivation. At kung naka-receive nga kayo ng email, mag-report na sa GCash para ma-unblock yun at meron lang kayong 48 hours para gawin iyon or else mabablock ulit yung account. So para makapag-report, andito yung link. At ang mga ipoprovide na information na yung email address na ginamit nyo sa GCash, yung full name ninyo, yung cellphone number na ginamit din sa GCash, date of birth, and posibleng yung same email address nyo din dito. Next naman ay mag-upload ng valid ID at selfie na hawak yung valid ID na yon. Mag-provide din ng additional information dito para mas makatulong na ma-discuss or ma-describe yung issue doon sa customer support. Andito naman yung part kung saan mag-upload kayo ng screenshot ng issue sa GCash. Next naman ay paano kung wala kayo na-receive na email. This time, i-check nyo naman yung phone ninyo. Baka may na-receive kayong text na nagsasabi na your GCash account was put on hold due to routine verification. So kapag ganyan, mag-submit lang din ng mga requirements sa kanila. Merong hiwalay na form para dyan, which is ito yun. Mag-provide ng email address, yung full name ninyo, yung cellphone number na ginamit sa GCash, account type, birth date, birthplace, and then may iba pang info dito tungkol sa address, nationality, yung government ID, source of fund, meron din yan dito, and then nature of work. May mga sasagutin pang ibang information dito tungkol sa employment mo or sa business. Sa mga succeeding question, tatanungin din yung transaction na kadalasan ginagawa ninyo sa GCash o yung mga features na ginagamit ninyo. Mapa-pay bills man yan, buy, load, G-invest, at marami pang iba. Next naman ay mag-upload na kayo ng mga documents na hinihingi ng GCash. At ano yung mga document na yon? Ito ay picture ng valid ID ninyo, harap at likod, picture din ng pirma ninyo, proof of income, halimbawa payslip, if employed, or business registration para sa mga self-employed. Kung sakali namang unemployed, pero nakaka-receive kayo ng allowance, halimbawa remittances, pwede nyo na rin i-upload yon at baka sakaling makatulong doon sa pag-review ng account nyo.
Also, proof of billing, manghihingi rin sila ng requirement na yan. So, yun yung dapat dalawa nyong i-check, yung email or yung text na na-receive nyo sa GCash. Pero, paano naman kung wala ring text? Or baka napadalhan kayo, yun nga lang, hindi nyo sure kung na-receive nyo ba or baka na-delete nyo na. Ang pinakamagandang gawin tungkol dyan ay pwede na kayong mag-reach out sa GCash. Pwede kayong mag-chat kay Gigi tungkol sa account on hold na issue. Andito ulit yung mga requirements, valid government issued IDs, selfie with ID, and screenshot ng phone or SIM settings na nagpapakita ng GCash registered number. So dito, malinaw na dapat sa settings ng phone mo, hindi sa GCash, ipapakita mong phone number. At idagdag ko na din na just in case na gusto nyong tumawag sa kanila instead or mag-email, andito naman yung contact details nila. So, yun yung mga dapat gawin kung sakaling na on hold yung account ninyo. Kung sakali naman na wala kayo na-receive na feedback from GCash tungkol sa nireport ninyo, tumawag na kayo, nag-email or nag-chat kay Gigi, pwede rin kayong mag-reach out sa Bangko Sentral ng Pilipinas for additional help. Andito yung contact information nila or pwede kayong mag-send ng email sa bspmail@bsp.gov.ph. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!